So, isang mapagpalang araw po muli sa lahat ng aking mga viewers at followers. So, ngayon po ay ako yung magbablog na naman ng aking recipe. Ito yung aking gagawing homemade na tocino. So, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga video na pinopost. Dahil po ang aking channel is for charity. So, that time po na sumasahod kay YouTube, lahat po ng aking kikitain ay ibibigay ko sa Kalawang Gawa. So nawa patuloy niya akong suportahan at i-follow ang aking channel. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung aking simple ingredients sa aking tocino. So pwede rin po kayong gumawa. Subaybayan nyo lang yung aking vlog at kayo makakagawa na rin ng homemade tocino. So ito yung aking mga ingredients. So ang aking gagamitin sugar ay yung mascpado, yung dark brown sugar. Tapos pineapple juice. Tapos yung aking pang food coloring ay yung ketchup na lang. Ayoko nang masyadong may preservative. O kung ano nung kulay. Tapos may konting garlic, black pepper, saka salt. Tapos ito yung aking shoulder na aking na-prepare na siya. So nahiwa ko na siya. So ayan siya. Make sure na pag hiniwa niyo siya, medyo palapad siya para mag-absorb ang sauce natin. So ito mga 2 kilos ito na aking So imamarinate ko muna ito ng overnight. So bago ko siya ipo-portion bago ko ilagay sa freezer. So ngayon ating i-blend muna yung aking pang sauce. Yan. Lagyan ko ng garlic. Tapos lalagyan ko ng pineapple juice. So yung mga paggawa naman ng mga ganito, mga DIY, so marami mga proseso, kanya-kanyang style. So ito, sarili kong style ito. So wala akong masyadong ilalagay na mga preservative. So gusto ko yung natural lang. So dark brown sugar ang aking gagamitin. Tapos i-blender ko muna siya. Tapos yung aking pangpakulay para medyo redness ang kulay niya, ketchup na lang. Ayan. Kaya kung gusto nyo, magamit kayo ng food coloring. So ako naman, ito lang, natural lang. So yan, i-blend muna natin. Malapot na siya dahil sa sugar niya. So, imamarinate lang natin ito sa milk. So, make sure na ma-absorb ito ng milk bago natin i-freezer. I-preserve mo natin ito ng overnight para mag-absorb yung marination ko. So, ito na yung aking na-blender na sauce. Parang kulay caramel siya dahil nga sa black sugar tapos may ketchup. So ihalo lang natin dito guys. Kailangan i-absorb na niya yung Yan. So yan, lagyan natin ng black pepper. So ang paggawa naman ng tocino ay may kanya-kanyang namang mga version ng paggawa. So as long na meron kayong meat, so makakagawa na rin kayo ng sarili nyo kaysa bibili pa. Tapos lagyan ko ng salt para medyo nakukontra yung tamis niya. So i-marinate lang natin ito. Make sure na i-rub natin sa meat yung niya, yung sauce para mag-absorb. Tapos ito, i-marinate ko lang ito ng overnight. So after nyan, pwede na tayong magluto. Pero dahil sa marami ito, i-portion ko ito. Ilalagay ko lang sa freezer. So para that time na medyo nag-crave ako ng ganitong recipe, magdi-defrost na lang ako at magluluto ako. Yan, so
nawa ay patuloy niya akong suportahan at ipalo dito sa aking YouTube channel para at least matulungan niya ako sa aking layunin na makatulong sa kapwa. Ako po ngayon ay nasa 328 subscriber na, so malayo pa. So hopefully na pag na-reach ko na yung 1,000 subscriber, so at least makakapagsimulan ako sa aking pangako na makatulong sa kapwa. Dahil po yung aking layunin dito ay para lang ay makapag-share ng blessing sa mga nangangailangan. So, lahat po nakikitain ko sa aking YouTube channel. At na kumikita na ko ay ibibigay ko sa mga nangangailangan. So, nawa sa mga ibang vlogger, sana ganun din po ang gawin nyo para yung layunin natin sa mga ganitong pagbablog natin ay hindi lamang sa pansarili, hindi yung makatulong sa kapwa. So ito, hindi ko na hinahangad na kumita ko sa aking sarili. Ang tanging hangarin ko lang dito ay kumita at para mai-share sa mga nangangailangan. So yan. So bango dahil nababawi ko yung garlic niya. So, hindi na ako gagamit dito ng mga preservative o kung ano mga food coloring. So, hindi naman ito pang negosyo ko. Pang sarili ko lang ito. At, so, ayan. Bango. Parang tosino na rin. Hindi natin kailangan bumili sa shop. Gawa naman tayo ng sarili natin. At least, sigurado pa tayong maayos ang pagkakagawa dahil sarili natin. So, ayan na guys ha. Yan, hayaan ko lang muna siya ng overnight para mag-absorb yung kanyang sauce. So, ito na yung aking tocino, homemade. So, ano ko muna siya, marinate ko ng overnight, ilagay ko sa fridge. Tapos bukas, ipoportion ko siya. The rest, magluluto rin ako para matikman natin ang lasa. So ngayon, ito na yung aking pork tocino na minarinate ko overnight. So ayan na siya. So, I'm sure na na-absorb na yung aking marination dito. Bango. So ngayon, para masubukan natin kung ano yung lasa nitong aking recipe, luluto ko ngayon ng isang portion. So the rest, ipuportion ko siya at ilalagay ko sa freezer. So, lulutuin natin. So, yan. Lulutuin natin yung aking tocino. So, ang gagawin natin, ibuboil ko lang ito sa water. Yan o. Hanggang sa mag-caramelize siya. Hanggang sa maluto siya. So, konting portion lang lutuin ko kasi titikman ko lang na kung anong naging outcome ng aking recipe ngayon. So, ganyan lang po siya. So, ibuboil lang natin siya hanggang sa ma-absorb yung tubig na nilagay ko tapos mag-caramelize siya. So ngayon natin titignan natin ating pork tocino. So ayan, mag-caramelize na siya. So ayan. Ano na siya, absorb na yung yung tubig na pinakulot ko. Mag-caramelize na siya. So, ito na. Ready na ito. Pwede na natin itong tikman. Ito yung aking homemade tocino. So, at least na-share ko sa inyo yung aking recipe at paggagawa ng aking homemade tocino. Wala na yung sauce na na-absorb na. So, ngayon natin yung titikman na ngayon to. So, ito na yung aking homemade tocino. Ayan. Ang lambot na. So, at least hindi na ako bibili. Gagawa na lang ako ng aking sarili. At least sigurado pa kung maayos ang aking pagkakagawa.
So, aking i-slice na ito para, ayan. So, pag gagawa kayo ng ganitong tocino, yung part ng shoulder, kaya yung kasim. So, yun. O kaya, pwede lang pork belly. Para yung, ano niya, meat saka fat is naka-layered siya. Pero ito, sa akin, mas okay sa akin itong shoulder part. Napakasarap nito. So, yan na guys. Yung ang outcome ng aking pork tocino. Parang tapa style din siya. Oh. So, ito na po yung aking ginawang pork tocino. So, naluto ko na siya. So, hindi ko na talaga kailangan pumunta ng shop o tindahan para lang bumili ng tocino pag nag-crave ako. So, ito pwede na akong magawa na ng sarili ko. So, salamat muli sa inyong panonood sa aking YouTube channel. God bless po.